Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos na si Jesus ay muling mabuhay. At sa pagdiriwang natin ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa ating inang si Maria, magandang balikan ano ba ang nangyari doon sa unang Pentecostes. Di ba kung babalikan natin ang mga naging pagninilay natin noong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, matapos na muling mabuhay, ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Magpunta kayo doon sa Galilea, antayin ninyo ako roon. At sinunod siya ng mga alagad. Kasama na rin ang ilang mga kababaihan na nagsikap na sumunod sa kanya, matapos na ang ilan sa kanila ay mapagkalooban ng napakalaking biyaya matapos na sila ay sa mahabang panahon namumuhay sa kasalanan. Pero sa biyaya ni Jesus na Panginoon, siya'y pinalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, pinatawad at binigyan ng panibagong pagkakataon. Kaya ang mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga kababaihan, antayin ninyo ako roon sa Galilea. At doon sa pagtatagpo ni Jesus na muling nabuhay at ng mga alagad, ang kanyang mensahe ay mensahe ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Walang ibang salitang lumabas sa bibig ni Jesus, bagamat ang mga alagad natatakot para sa mga Hudyo, kasi baka sila ay dakpin, at natatakot kay Jesus sapagkat si Jesus na kanilang guro, na kanilang Panginoon, tinalikuran, iniwan nila, lalo na doon sa harap ng matinding pag-uusig at pagtuligsa. Ang naiwan lamang ay ang nag-iisang alagad na mahal ni Jesus. Pero lahat sila umalis, tumalikod, tumakas, lumayo. Kaya natatakot sila. Baka tayo'y sermonan, baka tayo'y pagalitan, baka tayo ay pagsabihan, kaya sinabing, antayin ninyo ako doon sa Galilea. Pero para kay Jesus na muling nabuhay, walang daan ang paninisi. Walang daan ang panunumbat. Oo, iniwan mo ako. Oo, tinalikuran mo ako. Oo, tinakasan mo ako. Alam ko lahat yan. At napakasakit para sa akin ang lahat ng iyan. Pero napagtagumpayan ko na ang lahat. Kaya ngayon, sa aking muling pagkabuhay, biyaya ng kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. At ito, mga kapatid, ay napakagandang pagnilayan, napakagandang gawing halimbawa sa ating buhay. Sapagkat kung ako at kung ikaw ang ginawan ng ganito, ng mga itinuring mong kaibigan, at iiwan ka, tatalikuran ka, ipagpapalit ka sa kung ano pa mang sa tingin niya mas mahalaga. Medyo ibang usapan yon. Sino ba naman dito sa atin na meron kang kaibigan, itinuring mong kaibigan, pero sa matinding pangangailangan, iniwan kang mag-isa? Alam mo, ang sama mo.
itinuring kitang kaibigan. Kung tutuusin, higit pa sa kaibigan, para na tayong magkapatid. Pero hindi ko akalain sa oras ng matinding pangangailangan, iiwan mo pala ako. Napakasakit yon. Pero iba ang sakit nung kunyari iniwan pero nagdadrama lang pala. Ni wala man lamang kumusta sa amin. Panalo. Big time. Iba ang tinutukoy sa Ebanghelyo. Si Jesus, walang anumang pakiramdam ng galit o ng sama ng loob, ibinahagi ang kapayapaan sa kanyang mga alagad. At pagkatapos, ibinigay ang Espiritu Santo. Sabi ng Ebanghelyo, pagkatapos sila'y hiningahan ni Jesus at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa pagkakaloob ni Jesus ng Espiritu Santo sa mga apostoles, binibigyan niya sila ng panibagong misyon. Sa kanyang pagbabalik sa Ama, ipagkakatiwala niya sa mga alagad ang misyon na pamunuan, pangalagaan ang simbahan. At mangyayari ito sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu Santo sa mga apostol, sa simbahan. Kaya nga diba, kahit na napakaraming iskandalo ang pinagdaanan ng simbahan, kahit na maraming mga namuno na napakasasama sa simbahan, nanatiling matatag at nakatayo ang simbahang itinatag ni Jesus. Sapagkat nandirito ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapatatag sa simbahang ito. Ang Espiritu Santo ang nagpapanatili sa simbahang ito. Aalis ang iba, tatalikod ang iba, pero hindi dahilan yan para ang simbahan ay manghina. Kaya hindi ako dapat maging mayabang. Hindi dapat lalaki ang ulo ko na kapag ako'y umalis, ewan ko lang kung ano ang mangyari sa inyo. Eh bakit? Sino ka ba? Higit ka pa ba sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal, ang nagpapanatili, ang nagpapatatag sa simbahan. Si Father Vic mawawala, aalis, mamamatay, pero ang simbahan mananatili. Amen? Yung mga batang yan, pinoporn, tinitrain, salamat sa inyo at talagang nandyan kayo. Nabubuhay ang simbahan dahil sa inyo at nagkakaroon kami ng pag-asa dahil sa inyo, pero tandaan nyo, tatanda rin kayo. Amen? O diba? Lahat tayo mawawala. Kaya ano man yung pinaka-iingat-ingatan natin sa buhay natin ngayon, iiwan din nating lahat yan. Ang mananatili lamang ay ang Diyos at ang simbahang itinatag ng Diyos. Kaya salamat, Panginoong Jesus, sa pagkakaloob mo sa amin ng Espiritu Santo
upang maging inspirasyon, lakas at gabay namin sa pagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa Ama. Patawad, Panginoon, kung may mga pagkakataon bumabagsak kami sa kasalanan, nakakalimot kami, tumatalikod at lumalayo kami. Pero salamat dahil ibinabalik mo kaming muli sa iyong kawan. Binibigyan mo kami muli ng panibagong biyaya para matapos ang karanasan ng pagbagsak, muli kaming bumangon at magpatuloy sa paglalakbay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa patuloy na pagbuhos mo ng iyong biyaya sa amin. At nawa, kami ay patuloy na makiisa sa iyong mga layunin, sa iyong misyon, para ipalaganap ang magandang balita. Ipagkaloob mo nawa sa amin, Panginoon, ang lahat ng biyayang ito. Amen.